Dan It's Vlog is back again. Meron po tayong i-repair na Hanabishi stand pan. Ayan po, ang kanyang pinaka-blade po ay yung aluminum. Ayan. Ito daw po ang problema mga idol ay yung maingay para pong nagkikiskis ang mga bakal. So ating titistingin po para makita natin ang kanyang ebidensya kung maingay nga po. Akin muna pong pipihitin dito ang kanyang switch dito sa likod. Ayan, number 1. Sobrang ingay po. Akin muna pong i-off. Ayan, sobrang ingay po niyan. So yan, akin muna po itong tatanggalin po muna ang mga parts niya. At dito ko po gagawin sa baba para makita po natin ang ating gagawin at kung anong problema nito. Ito na po ang pinaka motor po ng Hanabishi stand pan. Ang kanya pong shafting, ayan po, yung andulo ay putol na may tapyas po kasi ang kanyang ilis ay aluminum. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ayan, pag iniikot po ng kamay ko may tunog talaga ang kanyang shafting bushing. Ayan, no? So ayan po, akin muna pong diretso na po tayo dun sa sa pinaka-loob niya. Kasi ito naman po ay may resistance at kompleto po ang kanyang resistance. Ayan. Mamaya ko na lang po i-check ang capacitor kung okay pa. So babaklasin ko muna po yung pinaka-motor na ito. Yan, nabaklas ko na po ang pinaka-motor niya. Ito po ang kanyang pinaka-windings. Ayan. Maganda pa naman po ito. Ayan. Tapos, ang napansin ko po dito, yung kanyang pinaka-bushing, yan, ay may mga gasgas na po ang loob. Yan po ay bali dalawa, likod at saka harap. Ayan, may gasgas na po yan. Tapos, ang ebidensya pa po, itong kanyang pinaka-shafting. Ayan, tinanggal ko po ang kanyang mga spacer. Ayan, may mga guhit-guhit na po yan, gasgas po yan, matalas na po yan. Yan. Kaya papalitan ko po ito ng bagong shafting ito. Lagi naman po ako may dala ng ganitong yung model ng Hanabishi na ganito pong klase. Ayan, kahit isa pong piraso may dala akong ganito para pagka nga po naka-encounter ng ganitong sira ay may pamalit po agad tayo. Ayan. Tapos ito po yung dalawang bushing. Papalitan ko na po yan. Lilipat lang po ako ng pwesto dahil hindi pwede ako dito magpukpok. Doon muna po sa labas. Mamaya papakita ko na lang po sa inyo pagka napalitan ko na po ang mga pyesa niyan para hindi po humaba ang ating video. So ito na po, napalitan ko na po ng pinaka bushing. Yan. Ito po ang harap niya, tapos ito naman yung likod niya. Napalitan ko na po yan, nalinis ko na rin po yan, nabrush ko na yung mga alikabok dito sa windings niya. Tapos yung shafting po, napalitan ko na rin ng bago. Yan po, kinis na niyan. Bagong shafting po yan. Yan. Ito naman po yung pinaka-luma niya. Yan, yung may gasgas, may groove. Ito yung dalawang bushing. Ayan, dalawa. May kaunti lang po ang tips sa inyo mga idol sa paglalagay po ng ganitong bushing. Ang kalimitan po ngayon na problema po ngayon na mga lumalabas po ngayon mga electric fan ay yung kanyang pinaka-foam ay laging kakaunti, kaya wala pong paglagyan ng imbakan ng langis, yung pinaka-pumpo dito sa ilalim nitong bushing na lock. Ang nilalagay ko po dito ay yung bulak. Yung po yung akin tested na, matagal ko na pong ginagamit yan. Yan po yung akin nilalagay po dito sa paikot dito sa ilalim. Nilalagyan ko ng bulak. Tapos yung po yung akin nilalagyan ng langis. Tapos itong pagka nilagay nyo po ang bushing, ito pong bushing, kailangan siguraduhin nyo po na hindi po gumagalaw pagka ikinabit nyo po para lagi po siya nakasintro sa gitna. Ayan. Yun po ang aking konting may bahagi po sa inyong tips sa mga mahilig pong mag-DIY para kahit papaano po ay makatulong din po ko sa inyo na matuto pong magawa ng ganito mong klase ng appliances kagaya ng electric fan. Ito naman po ay madali lang gawin kung kayo po ay matyaga at masipag yan.
So ito po yung akin muna pong ano. Aasimbulin ko muna po ito bago ko po kay balikan. Yan po yung ating lalagyan na rin po ng ano, ng grasa itong pinaka gearbox. So yan, nabuo ko na po ito. Yan. Na-assemble ko na po yung pinaka motor niya. Naikabit ko na po yung ano, yung mga parts niya. Yung pala pong ano, capacitor niya ay okay pa, kaya ito pa rin po ang aking ikinabit. 2UA pa rin ang kanya sukat, aking tinister po kanina. Yan. Yan pa rin po yung original niyang capacitor. Ang pagkaka-assemble ko po dito, ayan o. Dapat po ang pinaka-shafting po nito ay may mahihila po tayo para medyo maka-play po ang pinaka-shafting niya. Ayan. Yan po yung aking kakabit lang po ang mga cover ng motor. Tapos yung mga ibang parts po niya bubuhin ko na. Mamaya ko na po ipapakita sa inyo pagka ite-testing na po natin ang final. So yan po, ating ipa-final testing na po ito. Nasimbol ko na po lahat yan. Nilinis ng may-ari. Malinis masipag maglinis. Kaya malinis pa po yan. Kaya atin muna po itong titestingin kung okay na. Pipihitin ko muna sa likod ang kanyang switch. Kung hindi na siya maingay. Katulad kanina. Ayan, number 1 po yan. Ayan. Number 1 yan. Nawala na po ang ingay niya. Kanina kahit number 1 pa lang, maingay na. At hindi na pwedeng pihitin pa ang ibang speed. Hindi ko na po napihit ang number 2 saka number 3 at pinatay ko na dahil maingay po talaga ang kanyang pag-ikot. Hirap po ang makina pagka ganon. Pagka ganon pag-ikot ng ilisi. Number 2 po natin. Ayan. Bumilis na po ang pag-ikot niya. Ayan. Tapos ating ilagay na po sa number 3. Ayan. Mabilis na ang pag-ikot niya. Ayos na po ito. Success na po ang aking home service sa hapon na ito. Ayan o. So hanggang dito na lang po ang aking vlog sa hapon na ito. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, maraming salamat po sa mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga brother, mga idol, mga lods. Yang God bless po sa ating lahat at ingat po tayong lahat sa pang-araw-araw po nating mga hanap buhay. Bye-bye na po mga idol.